Morning. Good morning po. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. And thank God it's Sunday. Amen. Sabihin nyo nga po, thank God it's Sunday. It is the Lord's Day. Amen. So purihin ang Diyos dahil muli tayo po ay nakadako sa lugar na to at makakapagbigay na naman ng papuri at makaka-receive ng pagpapala ng ating Panginoon. So sa umagang ito, alam ko po na ang lahat ay handa na. So may I request everyone to please rise. Hallelujah. Let's come to the Lord in prayer po. Our gracious Heavenly Father, we just want to thank you, Father God, for once again bringing us to this place, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, dahil nakadako po kami, Panginoon, sa lugar na to ng safe and sound, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan, Panginoon, na inyo pong iginagawad sa bawat isa sa amin sa araw-araw na yung pamumuhay. And God, thank you, Father God, that we woke up this morning with the strength coming from you, Lord Jesus. Lord, there are times, Panginoon, na kami po ay nanghihina. There are times, Panginoon, na feeling po namin, ang katawang lupa po namin ay manghihina, Panginoon. But Lord God, thank you so much, Panginoon, dahil you are our strength, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming kalakasan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kailanman ay hindi ka nagkukulang. Yung katapatan mo, Panginoon, ay patuloy po na nariyan sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala, Panginoon, na yung ginawad sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, Panginoon, sa mga kasagutan, Panginoon, ng aming panalangin, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat na po kami, O Diyos, sa mga ibibigay niyo pa. At sa mga sasagutin nyo at tutugunin nyo pa, Panginoon, ang panalangin po namin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, ay walang hanggang pasasalamat, O Diyos, ang aming iniaalay sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Lord, we are committing to you our service today, Panginoon. Ikaw po ang manguna. And God, bago po ang lahat, ngayon po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo. Panginoon, gawin nyo nga po kami, O Diyos, na karapat-dapat. Make us worthy to come before you today, Lord Jesus, God, that as we lift our hands, that as we sing your worship, Panginoon, and as we sing, Panginoon, unto you, Panginoon, ay maging karapat-dapat po ang lahat ng to, Panginoon. At nawa maging mabangong sa iyo, Panginoon, at makadarating po, Panginoon, sa inyong trono ang lahat ng gagawin po namin sa lugar na ito. Salamat po, Diyos, sa iyong kapatawaran na bawat na ginawad mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa oras na po, Lord Jesus. Lord, pangunahan niyo po ang aming serbisyo, ang aming gawain, ang lahat, Panginoon, ng aspeto, ang lahat ng parte, Panginoon, ng gagawin namin sa umaga ito. Magmula po, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Lord Jesus, sa panguna, Panginoon, ni Sister Jella, Panginoon. Lord, hayaan niyo nga po, Lord Jesus, na ang aming boses, ang mga awitin, ang mga awit po namin, ang lahat, Panginoon, ng aming gagawin, ang pagsayaw po namin, Lord Jesus God, ang pagtutok po namin, Lord, yung gagawin po ng mga media team, Panginoon, ay tunay po, Panginoon, ng iyong kaluguran ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat po, Lord Jesus God, Panginoon, dahil you have made this place your dwelling, Lord God. At Lord, salamat po, Panginoon, dahil every time we sing your praises, Panginoon, every time we raise our hands, Panginoon, Lord, nararamdaman ka po namin, Panginoon. Yung presensya, Panginoon, ay dumadaloy, Panginoon, sa lugar na to at sa buhay po namin, Panginoon. Lord, maging sa pangunguna, Panginoon, sa mag-welcome, Panginoon, Lord, hayaan niyo nga po, Lord Jesus, God, nagabayan niyo po siya, Panginoon, at ikaw po makita din po sa kanyang buhay na as she welcomes each one, Panginoon. Lord, kung may mga bisita man po kami, Panginoon, ikaw po, O Diyos, gamitin niyo po siya, Panginoon, na as she welcomes each one, Panginoon, Lord, para pong anghel, Panginoon, na nag-welcome sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa amin po, Panginoon, na yung mga anak na nandirito ng Panginoon, Lord, continue, Father God, to give us burden, Panginoon, the passion, Panginoon, na i-share po, O Lord, ang yung salvation, ang yung regalo sa bawat isa, Panginoon, na nawa sa mga susunod na linggo, O Lord Jesus God, ay may mga i-welcome po kami na bago, Lord God. Salamat po, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, na magpala sa aming pagbibigay. Allow each one to realize always, Panginoon, na as we give, Panginoon, ay ibabalik niyo po ito, Panginoon, ng maraming beses. Not just sa finances, Panginoon, but Lord, sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng aming buhay ay pagpapalain mo. Lord, maging sa mag-share, maging sa tagapagsalita, Panginoon,
Sa umagang ito, ikaw po ang magpala at lahat, Panginoon, na mamumutawi sa kanyang bibig, Panginoon, ay tunay po, O Diyos, na manggagaling po sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil ginamit niyo po siya kaninang first service at gagamitin niyo po siya, Panginoon, ngayong second service, Lord God. Lord, we are claiming victory, Panginoon. Lahat ng gagawin po namin ay magtatagumpay, O Diyos, dahil ito po ay aming hinihiling sa matamis at makapangyarihan ng aming mananakop na si Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 So, pwede po tayong umupo saglit. Amen. Sabi nga po ni Elder Joseph po kanila sa kanilang prayer kanina, walang hanggang pasasalamat ang inaalay natin kay Lord. Amen. Amen. Kasi pagpunta pa lang natin dito at paggising pa lang po natin, it's already worthy of our thanks kay Lord. And katulad nga ng sinabi ni David sa Psalms 96 verses 1 to 4, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. And sabi nga po sa verse 4, for great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. Amen. Amen. So alam ko po this morning, the God we serve is a great God. Amen. Kaya po samahan niyo po kaming tumayo at papurihan po natin si Lord this morning. Hallelujah. Come on, church. Let's give God the best praise. And let's clap offering. Face
Jesus. Tunay nga, Panginoon, that you reign in this place. You reign in our lives, God, in our church, Panginoon. Kaya Lord, we continue to enter your courts with thanksgiving and praise, God. Hallelujah. Wala na po kaming ibang ninanais, Lord God, kundi ang maranasan ka ngayong morning, God. And Lord, we just pray, God, that your goodness would just come, Panginoon. And Lord, may your presence be manifested in this place, God. And Lord, salamat kasi every time that when we think about you, we know, God, that there is peace. We know there is joy. And Lord, every time when we think about you, God, we can't help but sing hallelujah. We can't help but thank you, Lord. For you are good and you are God. Hallelujah, Jesus. You are worthy. We worship Jesus.
Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise.
our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great, how great, how great, how great, sing how great, how great, how Today we offer to you the best praise. For you are great and greatly to be praised. Come on, church. Bigyan po natin si Lord ng napakalakas na palakpak. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Isang mapagpala at masayang umaga po sa ating lahat. Amen. Ganon din po sa ating nasa Facebook online. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi sa Psalm 100 verse 2, worship the Lord with gladness. Come before Him in joyful song. So, tunay nga po na wala pong hihigit sa pakiramdam na tayo ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos through sa mga songs na kinanta natin kanina. Tunay nga na ang pag-utter natin ng worship kanina sa ating Diyos ay alam ko po na ang Diyos ay natutuwa sa ating lahat. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabi nga doon sa kanta na nasabi ko kanina na as we gather in this place, nagsasabi na we are blessed. Amen. Tunay nga na pag-apak lang natin ng ating mga paa o pagbaba lang ng ating sasakyan kanina sa pagdako dito ay talaga pong na-bless na po tayo kasi nandyan na po yung nakaabang na pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Amen. Sa lahat po na naniniwala, totoo po yan kasi we choose to feel blessed, thankful, grateful, excited, and happy sa umagang ito. Sino po ang masaya sa umagang ito? Magsabi ng Amen. Amen. Totoo po yun kasi ang sabi doon sa Matthew, Matthew 6:33 na, but seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, alam ko po na sa umagang ito ay inuna po natin ang presensya ng Panginoon, inuna po natin ang dumalo sa Kanyang kaharian, kaya tayo po ang lahat ay napagpala na. Amen po ba? Sabihin mo po sa inyong katabi, blessed ako kasi nandito ako, hindi ako absent. Amen. So, praise the name of the Lord. Alam ko po na lahat po tayo ay blessed na po. Naniniwala po ba kayo? Amen. At sabihin nyo sa katabi nyo, congratulations dahil nandito tayo. Amen. Tunay nga po na nakikita ko po yung saya ng bawat isa. And this time po, mas natutuwa po ang Diyos sa umagang ito kasi po meron po tayong bisita. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Okay, sa ating bisita po, kung mangyari lamang po na matawag po ang inyong pangalan ay tumayo po kayo at nang ma-recognize po namin ang nagagandahan o naggagapuhan inyong mukha. So, ang nandito po sa list ay si Sister or Brother Jansen Encarnacion. Asan po
sila. Okay, so God bless you po, brother. And this time po, alam ko po na excited na rin po ang bawat isa na i-welcome ang presensya ng bawat isa. Kaya tumayo po tayong lahat. I-welcome po ang presensya ng bawat isa at i-welcome po natin ang presensya ng ating bagong bisita. Amen. To be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise the Lord. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise the Lord. You set my feet to dancing. You fill my heart with joy. You gave me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and praise the Lord. You set my feet to dancing. You fill my heart with joy. You gave me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise the So, makakaupo na po tayo. And sa ating pong bisita, di po kayo naliligaw, nasa tamang lugar po kayo. At we hope and pray po na hindi po ito yung una at huli na pagdako nyo sa lugar na ito, kundi ito lamang po ay umpisa ng pagsasamahan natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. In behalf of GAL CMDC, welcome na welcome ka po, brother, sa lugar na ito. Welcome ka sa aming family. And this time po, eto na po yung mga activities na nangyari weekly po sa ating church. Meron po tayong nagaganap na church prayer room every Monday via Zoom at 7:30. Sa mga gusto pong may mga prayer request po o kaya gusto nyo mag-join in praying, meron po tayong nagaganap na prayer warrior, church prayer room every Monday po yon. And every Tuesday naman po, meron po tayong prayer and equipping. Every Tuesday yan at 5:30 p.m. Meron din po tayong weekly care group meeting every Wednesday and Thursday. At meron din po tayong para sa mga kabataan at mga feeling at heart, meron din tayong airs every Friday at 5:30 din po. And every Monday morning at 6 a.m., meron nagaganap po na morning watch. Okay, para sa mga gustong mag-join po, every Saturday at 6 a.m. via Zoom. And para sa ating po mga services, meron po tayong tatlong services. The first service is 6 a.m. At yung second service is at 8:30 a.m. At meron po tayong online during second service. And 11 a.m. And meron po tayong special announcement na magaganap po this coming Saturday. Meron pong Bible Study Leaders Training this coming Saturday, March 23 at 8:30 hanggang 4 p.m. po dito po sa GAL CMDC Church po. So sa lahat po ng Bible Study Leaders, meron po kayong training and kung sino pa man po yung gustong magkaroon ng Bible study. Siguro po. Okay, so this time po, before po ako bababa, I will just share to you yung nabasa ko po sa
Siyempre, mahilig po tayo sa Facebook. Ano po. So, basahin ko lang yung yung quote na nabasa ko. And ang sabi po doon, may all your days see the invisible, feel the intangible, accomplish the impossible, and gain a miracle. May Lord grace you with energy, persistence, and wisdom to achieve your goals and dreams. O, sa lahat po tayo, alam ko po na may kanya-kanya po tayo na pinagdaraanan. Pero, ang sabi dito sa binasa ko, kung nasa Diyos tayo, walang imposible. Pwede lahat mangyari. Ano po, pag nandyan ang tulong ng Diyos. Amen. So, yun lamang po. I love you with the love of the Lord and enjoy the presence of the Lord this morning.
Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Amen. Papuri naman po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Napakaganda pong panoorin muli. Yan po yung nangyaring anniversary natin, a moment of extravagant praise 2 weeks ago. And alam niyo po, kanina, kagabi, nung sinend nila yan sa akin, pina-check nila, even this morning, pinanood ko siya on the way papunta rito sa church. Wala ko ibang masabi kundi grabe si Lord. Amen. Napakaganda po. Hindi po dahil napakaganda ng selebrasyon, pero napakaganda ng pagkilos ng Panginoon. And totoo nga po, kagaya po ng verse and so binanggit ni Pastora doon, that the latter glory of our church will be better than the former. And kung yun ang plano ng Panginoon sa iglesia po natin, I believe, what more sa ating individual lives. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, abang-abang ka. Yes, abang-abang tayo. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, alam ko po, may gagawin pa ang Panginoon. Let's be excited, mga kapatid, dahil mabuti ang ating Diyos. Maging excited po tayo dahil hindi lang siya mabuti, tapat siya, at may kakayanan po ang ating Panginoon na gawin ito sa ating mga buhay. Gusto ko po i-welcome ang ating bisita na nandito this morning, bro. Welcome. Thank you for joining us. This is not an accident. I believe this is God's appointed time for you to really experience His love for you. And I pray that God would be able to minister to you today. And I hope that this is just the start ng pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Kagaya nating lahat, amen. Sino dito ang grabe ang pagkilos ni Lord sa kanyang buhay? Yeah, alam ko po, hindi nawawala ang kahirapan, hindi po nawawala yung mga situations natin sa buhay. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil meron tayong Diyos na pwedeng pagkatiwalaan. Meron po tayong Diyos na pwedeng talagang kumilos sa buhay at kayang tumulong sa ating mga sitwasyon sa buhay. Kaya po ngayon, of course, dudulog po tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po, one of the best, alam ko sa salita ng Panginoon, Jesus Himself encourages us to come to the Father and pray. And even in the latter part of the New Testament, sinasabi doon na minsan wala tayo kasi hindi natin hinihingi sa Panginoon. Kaya po, ang pananalangin ay isang napaka-importanting gawain at nalulugod ang Panginoon pag lumalapit tayo sa Kanya sa panalangin. Kaya po, sa ating pong pagdulog ngayon, before we listen to the word of the Lord, I will not be the one sharing today. We'll be we'll be hearing for a wonderful word that comes from the Lord. But before that, dumulog tayo sa Panginoon para po mailatag na natin sa Kanya lahat at wala na tayong ibang isipin at mag-focus lang tayo sa salita ni Lord. Sino po ang mag-celebrate ng birthday this week? Ayan, sige po. Lapit po kayo. Ayan, sige po. Meron pa po ba? Meron pa nga. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron pa rin. Hallelujah. Okay, so birthday ni Sister Maffy, ni Sister Rose, and ni Elder Angel. Palakpakan natin si Lord. A wedding anniversary po. Meron po ba? Ay, wedding anniversary niyo pala. Pastora Myra and ni Tita Ding. Okay. Ilang years na nila? 28, hindi daw sure. 28. 28 years. Hallelujah. Napakabuti ni Lord. Hallelujah. Wala na po ba? Sa lahat ho ng merong pasasalamat sa Panginoon, lahat po ng may gustong idulog, pwede po kayong makitayo. Alam niyo po, mabuti ang ating Diyos. Hindi po natin ipagdadamot na sabihin na mabuti si Lord. Amen. And alam niyo po, sa pagdulog natin sa Kanya, may kakayanan po ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Napakadakila mong Diyos, totoo sa aming buhay, O Lord God. Sa iyo lang ang aming papuri at pasasalamat, Panginoon, ngayong umagang ito. Lord God, kagaya ng aming inaawit kanina, Panginoon, pag talagang iisipin lang namin kung paano mo kami tinawag, kung paano mo kami niligtas, kung paano mo kami dinala sa sitwasyon namin, kagandahan ng buhay namin ngayon, kulang pa, Panginoon, ang pasasalamat namin. Kulang pa ang salita. Hindi namin mapipigilan ang sumigaw ng hallelujah. Dahil, Lord, napakabuti mo po, Panginoon.
sa aming buhay. Kaya Lord God, we just want to honor you today. We just want to give you glory, O Lord. We just want to exalt you, Lord God, because you are worth it, O Lord God. You are worthy, Panginoon, to receive the exaltation. You are worthy to receive really the extravagant praise, Panginoon, that we can utter you, Panginoon. And Lord, with all those things, for the work that you have done, yung mga nagawa mo sa buhay namin, ito lalo ang nagpapa-increase, Panginoon, ng aming tiwala, pananampalataya, na kung nagawa mo noon, nagawa mo nakarang araw, nagawa mo noong nakaraang taon, may kakayanan kang gawin ulit yung mga bagay-bagay na ito. At mas higitan pa, Panginoon. Dahil totoo, kagaya ng iyong sinabi sa iyong salita, nothing is too difficult for you, O Lord God. And that we believe that you as our God, as our Lord and as our King, O Lord God, we believe that you can do all things for us. Kaya Lord God, sa darating na linggong ito, wala po kami ibang pinaglalatagan ng aming buhay kundi sa iyo lamang. Wala po kami ibang pinaglalatagan ng aming mga suliranin sa buhay, ang aming mga iniisip, Panginoon, kundi sa iyo lamang, aming Diyos. Dahil hindi po namin kaya, pero dahil kasama ka namin, kakayanin namin ito. Lord God, we just pray, Panginoon, for your continued provision para sa aming lahat. Hindi ko po alam ang pangangailangan ng bawat isa, pero ang sigurado lang namin, Panginoon, ay lahat ng pangangailangan namin ay may kakayanan ka, Panginoon, i-provide. Lord, sa aming kalakasan, sa aming kalusugan, our strength can be gained, can be really be obtained from you, O Lord, because it's only you who gives us strength. We just pray, Lord God, for you to continuously hide us under the shadow of your wings. Continue to protect us this week from harm. Cover us, Panginoon, from anything, Panginoon, na binabalak ng kaaway namin, ng kaaway sa amin, O Lord. And Lord God, as we may see people, Panginoon, be overtaken with situation outside, Lord God, thousands may fall on the left and even on the right, but we will remain standing because, Lord God, we know that you are with us, O Lord. We pray, Panginoon, for your love to continuously overflow in us. For your grace, for your joy, for your peace, Panginoon. So, samahan mo po kami, Holy Spirit. Banal na Espiritu, patuloy kang dumako sa buhay namin. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan sa mga desisyon, sa mga problema, sa mga kakaharapin namin, O Lord, this week. And Lord, alam naming magtatagumpay kami dahil iaangkla namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Lord, this morning, we continue to thank you because victories again, Panginoon, you have, Panginoon, proven to the lives of our family members that are here on front. Lord, thank you for Mavi. Thank you, Panginoon, for Sister Rose. Thank you for Elder Angel. Another year, Panginoon, that you are going to give them this week, Panginoon, and another testament, Panginoon, of your goodness and your faithfulness, Panginoon, sa buhay nila. Kaya, Panginoon, ang panalangin namin sa kanila ngayong taon na to, Panginoon, ay lalo mo pang pag-igtingin ang pagpapakilala mo sa kanilang buhay, Panginoon. We pray that may experience nila ang fullness ng plans mo sa kanilang mga buhay ngayong taon na to. Continue to open the doors of opportunity. Open the windows and the doors for blessing and favor to come and to be upon them this year, O Lord. I pray, God, na mas lalo ka, Panginoong, makita sa mga buhay nila ngayong taon na to. Ang pagkilos mo ay maranasan sa buhay nila, Lord God. At ikaw ay mapapapurihan, Panginoon, dahil sa kanilang mga buhay. Lord God, ano man po ang mga panalangin nila, I pray, Panginoon, if this is according to your will, lahat po kami nakikisa. Tugunin mo, Panginoon, ang mga panalangin nila. Tugunin mo ang mga pangarap nila sa buhay. Tugunin mo ang iniiyak nila sa iyo, O Lord God. And Lord God, they will, Panginoon, stand to testify how good and faithful you are in their lives. Salamat po. Even kay Pastora Myra and kay Tito Ding, O Lord God. Salamat, napakabuti mo sa kanilang relationship na mag-asawa.
Salamat, O Lord God, sa support ni Tito kay Pastora Mayra, Panginoon, sa kanyang pagkakatawag, Panginoon. Salamat dahil alam namin, Panginoon, sa kanilang relationship, you are the center, O God. And you have brought them from where they have been up to where they are now. And I know na hindi ka patapos sa relationship nila. Dadalhin mo pa sila. I-elevate mo pa. I-intensify mo pa, O Lord God, ang relationship nila and even their experiences as husband and wife, O Lord God. I pray, Panginoon, na mas mong pag-igtingin ang pagmamahalan. Huwag mong hayaan na may mga problema, Panginoon, ang mag-shake sa kanila. Pero kung paano mo sila tinawid noon, mas lalo mo pa silang itawid, O Lord God. And Lord, maging magandang model ang relationship nila, O Lord, sa mga care groups, sa mga people in the church, O God. And you will be glorified in their relationship. Continue to bless them. Bless their family, O Lord God. And continue to make them, Panginoon, the testimony that you want them to be, Panginoon, reflecting your glory and your honor. Thank you, Lord. This morning, we just glorify your name. We honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Happy birthday. Happy anniversary po. Hallelujah. Let's all settle down. Let's all prepare because we are about to listen to the wonderful word of the Lord. God bless you po. Praise God sa magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Dahil once again, tayo po ay dinako ng ating Panginoon sa lugar na to para ibigay sa atin yung kanyang inilaan para sa ating lahat sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Even po yung ating po mga kapatiran watching online, good morning po. Kumusta po ang bawat isa? Praise God. Sa umaga pong ito, ko po yung mag-share ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kagaya po ng palagi ko pong sinasabi, every time po na ako po yung mag-share, wala po kayong magagawa kung ako po ang mag-share dahil wala din po akong nagawa. Na ako po ang nag-share. Amen. Kailangan ko pong mag-share ng word ni Lord dahil pag hindi ko po ito gagawin, ay baka pala itatakwil po ako ng mga pastors natin. Baka hindi na po nila ako paantindin dito. Kawawa naman po ako. Amen. Sige po, habang tayo po ay magpatuloy, tayo po ay manalangin. Father God, we come to you, Panginoon, sa umagang ito. Papasalamat po kami, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay this morning. Thank you, God, for another day, another life, O God, na binigay mo sa amin, Panginoon, sa araw na ito. God, today we pray that you bless, O God, ang aming pong pagkikinig ng iyong salita, Panginoon, sa umagang ito. We pray, O God, na hayaan mo, Lord, na mapakinggan namin, Panginoon, ang iyong salita sa umagang ito. At ang salita mo, Panginoon, ay magbigay ng buhay, magbigay ng kalakasan, magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan sa amin, Panginoon, sa umagang ito. And even me, Lord, nagagamitin mo this morning, I pray, na ikaw, O Diyos, ang tumulong, gumabay, Panginoon, sa akin. Hayaan mo, Lord, na ma-deliver ko ang iyong salita, Panginoon, sa umagang ito, victoriously, Father God. Salamat po, Lord. We thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Pwede po bang sabihin nyo sa inyong mga katabi, huwag kang matutulog, hindi mo deserve matulog. Si Perds lang ang deserve matulog. Amen. Hallelujah. Alam niyo po kagabi, habang ako po ay nagre-ready at nagpe-prepare po ng aking pong isi-share. Lumabas po ako ng kwarto kasi parang giniginaw po ako masyado. Which is hindi naman talaga siya common na nangyayari. Nagstay po ako sa sala and nakatulog po ako habang ako po ay nakahiga. And habang ako po ay nandun sa sala, inisip kong i-chat yung mga pastors natin, sina Pastor F, Pastor Mars, na sabi ko mukhang magkakatrangkaso ako ngayong araw. So, i-chat ko sana sila na
good PM po, magkakatrangkaso po ako bukas. Baka pwede po kayong mag-share bukas. Pero salamat na lang, amen, dahil hindi po natuloy yung aking pong trangkaso. Kaya tuloy po natin ang laban. Amen po ba? Praise God. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay lesson po na nagamit ko na po noon sa ating Dominion Days. Amen? Hindi ko po alam kasi habang ako po nagpre-prepare ay may mga nagawa, may mga nabuo din naman po akong outline. Kasi ganoon naman po talaga ang buhay namin, mga gumagawa ng mga sermon. Madaling gumawa ng sermon. 'Di ba? Gawa ka ng topic, ng title, gawa ka ng divisions, madali. Pero mahirap makinig sa direction ni Lord. 'Di ba? Mahirap kaya kailangan talagang ipag-pray maigi kung ano yung mensahe ni Lord para sa bawat isa at para sa bawat isa sa atin. And habang ko po ay nagre-ready, the Lord keeps on reminding me this topic. Opo, kaya nga nung pong nagkaroon po ng panibagong schedule yung mga pastors, kami, nila Pastora Ethel, nila Pastora Myra, nag-ready na po ako agad, ano kaya i-share ko sa March. Sabi ko, salamat na lang, na-move ako ng isang buwan. Di ba? And 3 months ko po itong pinaghandaan. 3 months. Opo, pero sa loob ng 3 months na yon wala naman po nabuo. Di ba? Itong week lang na to, and kahapon lang talaga na-confirm. O, di ba? Sa loob ng 3 months, kahapon lang na-confirm. Ganun kahirap. Amen? Sana matry nyo din minsan na mag-sermon dito sa harap para matry nyo din. Amen po ba? And this morning, I believe na halos ayaw kong gamitin kasi nga nagamit na. Di ba? Narinig nyo na. Pero binago ni Lord yung may mga naalis, may mga dinagdag. Basta ang revelation ni Lord, hindi talaga siya naluluma. Ang word ni Lord ay palaging fresh at palaging bago para sa ating lahat. Amen? Buksan po natin ang ating Bible sa aklat po ng 1 Samuel chapter 17. I believe na alam po natin lahat to, itong kwento na to. Amen po ba? Pero dahil nga buong chapter po ito, hindi na po natin siya babasahin. Amen? I-summarize ko na lang po, ikukwento ko na lang po. And habang kinukwento ko po, hihiramin ko po ang inyong imagination. Amen po ba? Dahil hindi po tayo magkakaintindihan pagka hindi po natin naintindihan yung ating pong text sa umagang ito. Amen po ba? So, imaginein po natin, kunwari nandoon po tayo sa scenario. Amen? Ang kwento po na ito is all about the story of David and Goliath. Kailangan ko bang i-explain? Amen? I believe lahat po tayo, kabisado po natin to. I believe even yung mga lumaki ng Sunday school, alam niyo itong kwento na to, pero i-ano ko lang ng konti, summarize ko ng konti. Dumating po yung araw na nagkaroon po ng laban ang mga Philistines and ang mga Israelites para sila ay maglaban. And habang sila po ay nandoon sa field, sa mga kanya-kanya po nilang mga kampo, ay meron pong isang army ng Philistines na nagngangalang Goliath. Amen? And habang sila po ay nandoon, itong Goliath po na ito ay hindi siya pangkaraniwang soldier. Hindi po siya ordinaryong soldier dahil sabi po sa Bible ay siya po ay malaki, hindi lang siya malaki, magaling at malakas. Amen? And dahil nga siya ay malaki, sabi nga doon 6 foot, parang ganun, parang 6 or 7, mga ganyan. Basta matangkad po siya. Yan, siguro baka 2 beses sa akin. Dahil po sa kanyang physical stature, ay siya po ay naghamon sa mga Israelites na makipaglaban para sa kanya. Kasi siya nga ay talagang skilled to do it. Amen? And
habang siya po ay naghahamon, siya po ay naghamon ng 40 days and 40 nights. Pero to cut the story short, wala pong sino man ang pumatol or nakipaglaban sa kanya. And to cut the story short po ulit, hindi po yung mga soldiers ang nakatalo sa kanya, kundi si David. Amen? Kaya nga, this is a story about David and Goliath. Pero alam niyo po, ito pong story na to, every time po na pinag-uusapan po ito, ang napag-uusapan or palaging laman ng topic is all about David and Goliath. Amen po ba? Marami na tayong napakinggan ng mga sermon about dito. Marami na tayong mga turo na napakinggan, pero never na napag-usapan yung mga soldiers. Napansin nyo? Amen? This morning, ibahin po natin, pag-usapan po natin yung mga soldiers. Amen po ba yun? Pag-usapan natin kung anong nangyari sa mga soldiers noong mga panahon na naghahamon si Goliath. Bakit hindi nila nagawang labanan si Goliath? Amen po ba? For 40 days, si Goliath po ay, sabi ko nga kanina, naghamon sa kanila 40 days and 40 nights. Di ba? As soon as the Israelite army saw him, they began to run away and fright. Amen ba? Sa umaga pong ito, pag-usapan po natin is all about defeating defeat. Amen? Sino po dito yung minsan nakaranas ka na ng pagkatalo sa iyong buhay? Amen? Yung merong moment sa buhay mo na naranasan mong matalo. Taas po ang kamay. Yan. Halos lahat nakaranas. Sa umaga pong ito, tuturuan po tayo ng ating Panginoon on how to overcome or escape from defeat. Amen? Bakit? Kasi po, naniniwala po ako na we are not bound for defeat. Amen? Naniniwala din po ako that we can defeat defeat. Amen? Naniniwala po ako na yung mga pagkatalo sa buhay natin at some area ng buhay natin ay pwede natin niyang i-abort. Amen po ba? Pwede natin siyang pigilan. So this morning po, let's talk about the ways on how we are going to avoid defeat. Amen? Kasi nga, hindi intensyon ng ating Panginoon na tayo ay maging talunan. Amen? Ano po ang kailangan po natin gawin para hindi po natin ma-experience yung na-experience ng mga soldiers po na ito? Number one, 4 po na bagay. Number one is don't allow defeat to make you unstable. Amen? Don't allow defeat to make you unstable. Pag sinabi po natin unstable, not stable. Amen ba? Not firm or fixed, not constant, not steady in action or movement. Sabi po sa verse 11, when Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Amen? Alam niyo po, as a soldier, bilang mga sundalo, ang main objective po nila is to protect the king. Amen po ba? Ano po ang trabaho ng mga sundalo o ng mga soldiers? Makipaglaban para saan? Para sa nation? Para sa king? Their objective is to protect themselves and to protect each other from their enemies. Tama po ba? Amen. Pero sa moment po na ito, tila bagang parang hindi ata nila napanindigan yung kanila pong pagiging soldier. Amen? Parang nakalimutan nila na bigla ata ang kanilang main objective as a soldier ng ating Panginoon. Nakalimutan ata nila bigla na meron silang sinumpaang tungkulin. Amen? Nakalimutan po ata nila bigla na si Lord ay kasama nila sa kanila po mga laban. Amen? Alam niyo po, ang pinakamahirap po na sitwasyon ng buhay ng isang tao ay hindi po yung
daranas siya ng mga malaking problema, maraming problema, mabibigat na problema. Hindi po yun. Ang pinakamabigat at pinakamahirap po na sitwasyon ng buhay ng isang tao ay yung hindi na po natin alam or nakalimutan na natin yung ating purpose kung bakit po tayo nabubuhay. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Mahirap pong mabuhay pag hindi po natin alam yung purpose natin, bakit po tayo nabubuhay. Amen po ba? Mahirap umattend ng church pag hindi natin naiintindihan or hindi natin nauunawaan, bakit natin kailangan umattend ng church. Mahirap po mag-serve kay Lord pag hindi mo naiintindihan yung purpose, bakit mo kailangang mag-serve kay Lord. Mahirap pong magbigay ng tithes, lalo na pati offering pa, pag hindi mo naiintindihan ang purpose kung bakit mo kailangang ibigay ang iyong tithes and offering. Mahirap pong ang team natin is to intensify. Amen? Mahirap mag-intensify ng yung commitment or ng anything na kailangan po natin i-intensify pag hindi po natin naiintindihan kung bakit po natin kailangan i-intensify. Amen po ba? Kaya nga po, alam niyo po, don't allow defeat to make you unstable. Diba? Dapat clear yung purpose po natin. Dapat hindi po natin sana nakakalimutan yung main objective why we are doing yung mga bagay na ginagawa po natin sa ating Panginoon. And our main purpose or main objective is to serve God and give glory to our God. Amen po ba? Kaya nga 'di ba, meron po tayong mga pinangako sa ating Panginoon, lalong-lalo na nung nakilala natin siya, tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, di ba? Na nangako tayo, sinabi natin sa ating Panginoon that we are going to serve Him. Amen? Pero, at some point, medyo nakakalimutan natin or nanineglect natin yung sinabi natin magsiserve tayo sa ating Panginoon. Amen? Why? Kasi hindi natin masyadong naiintindihan yung purpose why we are here. So, kailangan po natin maintindihan yung purpose or main objective po natin kung bakit po tayo nandito. Amen po ba? Hindi lang po tayo niligtas ni Lord para lang umattend ng church every Sunday. Hindi po tayo niligtas ni Lord para lang nandito lang tayo magpa-check ng attendance natin every Sunday. Amen? Meron pong rason at meron pong purpose si Lord kung bakit po tayo nandito. Number 2, huwag po kayong mag-alala, mabilis po tayo. Pangalawa po, don't allow defeat to make you uncertain. To be uncertain is to be unsure of something. Also, uncertain things are undecided, unknown, or doubtful in some way. Amen? To be uncertain is to do nothing because of fear, to confuse you or to make you feel hopeless. Amen po ba? Minsan sa buhay natin, dahil sa takot, hindi na po natin alam yung gagawin natin. Amen po? Na-try nyo na po ba yun? Yung dahil sa isang sitwasyon na takot ka, hindi mo na alam yung gagawin mo. Naranasan nyo na po yun? Hindi? Hindi pa? Ang swerte nyo naman. Sana all. Opo, verse 24, ang sabi po dito, all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were much afraid. Amen? Alam niyo po, ito po mga soldiers na to, hindi na po talaga nila alam ang kanilang gagawin. Kasi nga, di ba, biruin nyo yun, 40 days and 40 nights po silang iniistorbo, iniinsulto ng Gulayat po na ito. Grabe, no? Kung imaginein po natin yung scenario na yun, pag tayo po yung nandoon, 40 days and 40 nights. Di ba napakahirap nung tayo nga lang, isang gabi nga lang, di ba? Pagka matutulog tayo or nasa bahay tayo, magre-rest tayo, tapos merong maingay, di ba? Masyado tayong irritated, di ba? Lalong-lalo na pag nag-birthday yung kapitbahay mo, di ba? Tapos walang handa, pero merong video okay. Di ba? Kasi ganun ang uso ngayon, di ba? Kahit na walang handa, basta may video okay. Tama po ba?
Di ba, pagka ganun, naiirita po tayo, naiinis tayo na hindi ako makatulog. Nandito ako para magpahinga, pero hindi ako makapagpahinga dahil maingay. Pero sila 40 days, 40 nights. Di ba? Lalong-lalo na pag yung bagong gising ka, tapos, ang ganda ng gising mo, tapos na bad trip ka dahil merong maingay. Amen? Hindi ko alam kung anong maingay sa inyo, kung video okay pa rin ba, or maingay yung nanay mo, or maingay yung asawa mo. Di ba? Basta maingay. Amen? Bahala ka na dyan kung anong ingay ang gusto mo. Amen? And di ba pagka ganun, nakaka-bad trip, di ba? Nakakasira ng araw yung gumising ka ng may maingay. Tama po ba? Pero ito 40 days. Amen? Alam niyo po, sa buhay natin, di ba may mga times na parang ganito rin, di ba? Parang paulit-ulit na nangyayari, parang hindi matapos-tapos. Try nyo na po yun. Yung meron tayong problema o sitwasyon sa buhay, or merong sa buhay natin na, Lord, bakit naman itong sitwasyon na to ayaw mong alisin sa akin? Parang nakakasawa, makapasawala. Di ba? Ay, ang problema ganang susumpal. Na-try nyo na po yun. Tapos po ang kami na nakatry na. Sa mga hindi pa nakatry, try nyo. Amen? Alam niyo po, because of their fear, hindi na po nila alam ang kanilang gagawin. Kaya nga, hinayaan na lang po nila na kung ano yung kahihinatnan nila, bahala ka na, Lord. Lord, bahala ka na talaga, wala kami magagawa sa gulayat na to. Kita-kits na lang tayo dyan sa langit. Amen po ba? Ganun ang senaryo eh. Amen? Alam niyo po, may mga times po na dahil po sa takot ay talagang hindi na po natin alam ang ating gagawin. Amen? Pero wag po nating hayaan na dahil sa takot na yan, we will become uncertain if God is going to help us or rescue us. Amen? Wag po nating hayaan na dahil po sa sitwasyon na yan, ay magiging uncertain po tayo if God is with us or if God will be with us or take care of us. Amen? Wag po nating hahayaan, wag po nating kakalimutan, maging uncertain po tayo na kasama pa ba ako ni Lord? Or tutulungan pa ba ako ni Lord? I-rescue pa ba ako ni Lord sa situation na ito? Amen? Alam niyo po sa amin po bilang mag-asawa ni Cheche, kami po ay married na ng kano mo nakakatagal? Basta may 2 taon. Amen. Yan. And, nung kinasal po kami, syempre excited po ako bilang isang lalaki. Ang talagang pinaka-gusto mo is magkaroon kayo ng anak agad, di ba? Pero alam niyo po, hindi po yun agad-agad po na nangyari. Umabot po kami ni mahigit 2 taon naghintay. And natakot po ako kasi because of her condition, may mga kailangang i-treat, may mga kailangang i-work out. And kala ko talaga parang, Lord, ang hirap. Wag naman sana, Lord. Sabi ko, gusto ko namang kaya ako nag-asawa, Lord, para bumuo ng pamilya, hindi lang para mag-asawa. Di ba? And umabot po ako sa punto na ang dami-dami ko na naiisip, di ba? Minsan, pag nag-overthink tayo, di ba? Mga nega-nega isip natin, di ba? Yung mga ganun. Kung ano-ano naiisip ko na, Lord, sayang naman yung kutis ko. Hirap kong pinaitim to eh. Kailangan dumami yung mga ganitong mga kutis, iilan na lang sa mundo to. Parang ganun. Di ba? Saya-saya nyo saya-saya. Saya-saya. And, I became persistent. Amen. Alam niyo po, napatunayan ko na pagka talagang we are certain that God is going to answer your prayers, He will going to answer your prayers. Nung pong kinasal po kami, ay nagpagawa po kami ng prayer room ng isang kwarto kasi ako talagang every morning I see to it na I do my devotion sa ating Panginoon dahil yun ay nakasanayan.
And nung dumating po si Yael, nawala po yung prayer room. Wala na yung kwarto. And then, ang naging prayer room ko po is yung sasakyan. Yun po yung naging prayer room. And alam niyo po, maganda minsan mag-pray sa sasakyan. Hindi lang, actually, hindi mag-pray. Magandang makipag-usap kay Lord sa sasakyan. Di ba? Lalong-lalo na pagka meron ka pang sinasabayang music while you are talking kay Lord. Di ba? Kasi pag nasa sasakyan ka, kahit na sumigaw ka ng sumigaw dyan, hindi ka maririnig. Pero pag nasa kwarto ka, pagka sumigaw ka dyan, baka papasukan ka ng mga kasama mo sa bahay, baka akala nila ano nangyayari sa'yo. Or, di ba? Or baka nag-aaway yung mag-asawa. Di ba? And alam niyo po, during po sa mga moment na yon na ako po ay nakikipag-usap kay Lord, talagang heart-to-heart talk talaga. Oo, heart-to-heart talk eh. And talagang persistent po ako na sabi ko, Lord, anong nangyayari? Lord, ito ba talaga, gaano katagal mong ibibigay sa amin yan? Di ba? Minsan, niyo po, hindi po masama na parang binabraso natin si Lord. Okay lang po yun. May karapatan naman po tayo, anak tayo eh. Di ba? Tatay natin siya eh. Meron tayong karapatang humingi sa Kanya. Amen? And, Lord, wag mo nang patagalin, tamatanda na kami. Amen po ba? Kasi di ba, mahilig tayong magkwenta eh. Sabi ko, pag ito, ganyan, pagkatating ng ganito, nag-retire na ako, nagpapaaral pa ako, mga ganyan-ganyan. Nakakatakot, di ba? And, Lord, please, pag ibibigay mo din lang, ibigay mo na ngayon. Yung mga ganong klaseng prayer, di ba? Parang yung ano yun eh, parang yung sa nakita ko sa Facebook na, Lord, pag gagawin mo akong milyonaryo, soon, pwede bang mag-CA ako ngayon ng 3 million? Di ba? Mga ganun mga klaseng bagay. Pwede po yun, mga kapatid. Amen? And I made a statement sa ating Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ka mag-glorify sa ganitong klaseng bagay. Sabi ko sa ating Panginoon, Lord, hindi ba kami karapat-dapat? Pag hindi kami karapat-dapat, please, alang-alang na lang sa mga magulang ni Cheche at alang-alang na rin sa mga magulang ko. Amen? Bigyan natin si Lord ng rason para mapilitan siyang ibigay yung mga gusto natin. Amen po ba? Mindset ba? Amen ba? Bigyan natin si Lord ng rason para mapilitan siya. Di ba? Sabi ko, Lord, matanda na yung mga magulang namin eh. Bigay mo na. Amen ba? We need to be certain of who God is and what He can do over our situation. Dahil sinabi po sa Romans chapter 10 verse 11, no man who believes in Him will be put to shame. Amen? Don't allow your current situation to make you uncertain. Pangatlo po, don't allow defeat to make you unproductive. Sabi po sa verse 26, and David said to the man who stood by him, what shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? Alam niyo po, nung narinig po ni David na merong nag-ahamon at talagang dinidefy niya, iniinsulto niya ang ating Panginoon. Dahil si David, mahal na si Lord, hindi po siya pumayag na ganun-ganunin na lang, insultuhin na lang yung mga katropa niya, yung mga kuya niya, at higit sa lahat ang ating Panginoon. Sabi niya, mga kuya, sabi niya sa mga soldiers, ano ang pwedeng mangyari o ano ang pwedeng gawin? Ano ang magiging kapalit pagka natalo yung Goliath na yan? Ang sabi po ng mga soldiers, si King Saul ay magbibigay ng great wealth sa sino mang makakatalo kay Goliath. So, great wealth. Hindi lang po yun. Hindi lang po great wealth ang ibibigay, kundi He will also give him his daughter. Ipapakasal po niya yung kanyang anak sa sino mang makatalo kay Goliath. Yayaman na ako.
magiging son-in-law ko pa si King Saul. Hindi lang yun. Magiging exempted siya sa kanyang tax. Siya at ang kanyang pamilya. Di ba? Yumaman ka na, hindi ka pa magtatax. Naging son-in-law ka pa ni King Saul. Amen? And meron pa pong isa sinabi ni Goliath na ang sino man daw na makatalo sa kanya ay magiging alipin sila ng mga Israelites. Pero pag natalo niya, ang sino mang lumaban sa kanya, magiging alipin nila ang mga Israelites. And ayaw po ni David mangyari ang bagay na yon, na maging alipin po sila ng mga Philistines. Ang gusto niya is maging alipin nila yung mga Philistines. Amen po ba? And alam niyo po, napakaganda ng offer. Amen po ba? Sino po ang aayaw o tatanggi sa great wealth? Sino po ang tatanggi pagka ipapakasal ka sa anak ng hari? Amen? Ang gaano pangilad ta na, basta at anak na hari. Amen ba? Amen? Alam niyo po, napakaganda po ng offer. Amen po ba? Pero, no one has ever dared na sumubok at maglakas ng loob para labanan po itong si Goliath po na ito. Because po of their situation, naging unproductive po sila. Amen? Hindi lang po sila naging unstable, hindi lang po sila naging uncertain, kundi naging unproductive po sila. Hindi na po nila nakikita yung mga magagandang opportunities. Kagaya po ng offer sa kanila ni King Saul. Hindi na po nila nakikita yung mga opportunity na magbabago ng kanilang buhay. Amen? Hindi na po nila nakikita yung mga opportunity na hindi na nila kailangan magpakahirap maging siyang sundalo. Amen po ba? Hindi na po nila nakikita yung opportunity na pwede na silang umahon sa kahirapan. At hindi na po sila maghihirap. Amen? Hindi na po nila nakikita yung opportunity na magiging alipin sila ng mga Philistines pag hindi nila nilabanan itong Goliath na ito. Amen? Bakit? Kasi po tinanggap na nila na wala na silang magagawa sa situation po na iyon. That made them unproductive. Amen? Kaya po sa mga sitwasyon po na mayroon po tayo, hindi po intensyon ng ating Panginoon that we can be defeated. Amen po ba? Kailangan po natin mag-isip kung paano po natin i-abort yung pagkatalo sa ating buhay. Amen? Kaya nga, sabi nga, di ba, galaw-galaw. Kailangan gumalaw-galaw. Amen? Galaw-galaw para hindi, sabi mo siya yung katabi, galaw-galaw para hindi pumanaw. Amen. Praise God. Alam niyo po, like David, nakita niya yung mga magandang opportunity na nagbago ng estado ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Mindset. Amen? Hindi siya pumayag na maging alipin ng mga Philistines at hindi siya pumayag na hanggang doon na lang siya maging tagapastol na lang ng mga tupa ng kanilang tatay. Amen po ba? If we want to experience abundant life, huwag po nating tanggapin na hanggang dyan na lang po tayo. Ang plano po ng Panginoon para sa atin is to experience abundance. Amen po ba? Kaya nga sabi nga po ni Kong TV, if you want to change your life, you need to change your mindset. Tama po ba yon? Tama po yun. Amen? Kaya nga, di ba, nung panahon po ng pandemic, pansin po ninyo, dahil hindi po makalabas yung mga tao, dumami po ang mga vlogger. Amen ba? Kasi nga, ang mga tao ngayon, nag-isip po ito mga taong ito, na paano kaya ako kikita ng pera? Di ba, marami ang nalugi, marami ang hindi kumikita ng pera, marami ang mga nahirapan sa pandemic. Pero marami din ang umangat, marami din ang umasenso. Bakit? Kasi nga, hindi sila pumayag na dahil sa pandemic, sila ay tuluyang malugmok at sila ay tuluyang lumubog. Amen? Kaya dumami po ang mga vlogger. Amen? At itong mga vlogger po na ito until now, ay sila na po ang mga malalakas kumita.
Di ba? Marami na silang mga tinatalo, mga negosyante na mga nag-work dahil nga sa kanilang kinikita sa pagbablog. Di ba? Kaya nga minsan nag-iisip ako parang gusto ko din mag-vlog Bagay ko po, bagay. Oo. Hi mga, kasi meron ng mga hi mga ka-fellowship try natin, hi mga ka-worship, ganun. Welcome to my vlog. Di ba? Kasi nga, easy money, di ba? All you have to do is to create videos, ganyan-ganyan. And akalain mo yun, di ba? Nasa pamamagitan lang na yun. Aasenso ka sa buhay, yayaman ka. Di ba? Itong mga vlogger na to, kung ang dami-dami nilang mga sakyan, kung ano-anong binibili. Sa pamamagitan lang na yun. Nag-e-enjoy na nga sila, kumikita pa sila. Mindset ba? Amen? Like David, mga kapatid, sa kabila ng situation po nila, hindi makagalaw yung mga soldiers, wala na silang alam gawin, kundi tanggapin na lang yung kanila pong situation. Pero si David, nag-isip siya, ano ang pwedeng gawin pag natalo itong Goliath na to. Amen? And nakita niyo yung magandang opportunity. Alam niyo po, sa bawat situation po natin, meron pong magandang opportunity. All we have to do is kailangan po natin intindihin maigi yung nangyayari sa buhay natin. At huwag nating hahayaan na maging unproductive po tayo. Amen po ba? Kailangan po natin gumalaw-galaw. Amen? Kasi po alam niyo po, ang blessing po ni Lord, yes, intention po ni Lord na tayo mabless. Nag-agree po kayo? Mag-pray lang po tayo, tama po yan. Pero alam niyo po, ang sagot po ni Lord sa mga blessing po na yan, ang blessing niya ay hindi po niya ihuhulog galing ng langit. Amen po ba? Kasi pag hinulog niya yung blessing natin, nabubukulan po tayo. Amen? Ang ibibigay po ni Lord is yung opportunity for us to be blessed. Amen? So don't allow your current situation to make you unproductive. Pang-apat po, last. Don't allow defeat to make you unfaithful. Amen po ba? Alam niyo po ang tendency minsan sa atin bilang isang Kristiyano, mga anak ng ating Panginoon, pag mayroon po tayo mga nararanasang hindi maganda, we tend to question God and doubt ang ating Panginoon na sinisisi natin minsan ang ating Panginoon bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Amen? Pero dito po si David, sa kabila po ng kanila pong situation, all the more mas naging faithful po siya. All the more na mas nakita niya na kailangan niya at si Lord lamang ang tanging makakatulong sa kanyang situation. Amen? Sabi po sa verse 32, and David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go in fight with these Philistines. And sabi po niya, then David said to the Philistine, you come to me with the sword and with the spear and with the javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down and cut off your head. Alam niyo po, ito po mga soldiers po na ito, nakalimutan po ata nila na meron silang Diyos na kasama. Amen? Nakalimutan po ata nila na sa kanilang sitwasyon, Diyos lang ang tanging makakatulong sa kanila. Amen po ba? Alam niyo po, sa bawat sitwasyon po ng buhay natin, we need to be faithful sa ating Panginoon. Amen? Kasi minsan, di ba, parang nature ng tao na nagiging faithful lang tayo pag maganda yung nangyayari sa buhay natin. Di ba? Pero pag hindi na maganda yung nangyayari sa buhay natin, pag yung mga prayers natin hindi nasasagot, pag yung mga gusto natin mangyari, taliwas doon sa nangyayari, di ba, we tend to question, Lord, bakit ganito ang nangyayari? Di ba? And ang masaklap, hindi na po natin gusto magpatuloy sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, wag po nating hayaan na ang mga sitwasyon natin sa buhay will make us unfaithful sa ating Panginoon. Amen? Sabi po sa nabasa ko, anything under God's control is never out of control. Amen? Anything under God's control is never out of control.
And sabi po sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. Amen? Don't allow our current situation to make us unfaithful sa ating Panginoon. Amen po ba? And as I end, alam niyo po mga kapatid, salamat dahil meron po tayong Diyos na buhay na kasama natin. Amen? And alam niyo po, we are not destined for defeat. Amen? We are destined to be victorious. Amen po ba? Wag po natin hayaan. Don't allow defeat to make you unstable. Amen? Let's be stable in the Lord because He is our rock and our fortress. Don't allow defeat to make you uncertain. Let's be certain that God is with us and that God will never leave us. Don't allow defeat to make you unproductive. Amen ba? We are destined to experience abundance and breakthrough in the Lord. Amen? Don't allow defeat to make you unfaithful. We have to be faithful in the Lord, whatever situation we are in. Amen? So yun lamang po sa umagang ito. God bless po sa ating lahat. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakaganda po ang mensahe sa atin ngayong umaga ng ating Panginoon. Ano niyo po, kagaya ng nabanggit ni Pastor Ferds, I also mentioned this during the first service. This is not his first time to share this. Medyo binigyan lang siya ni Lord ng ibang atake on this. Pero when I first heard this message, tumatak na to sa amin actually ni Pastora Ethel. Narinig namin to years ago. Doon pa tayo sa lumang bahay. And napaganda ng revelation ni Lord. Minsan masyado tayong focus doon sa strength sa kwento ni David. Pero sa likod ng kwento ni David, may mga soldiers na iba naman ang kwento. Alam niyo po, kagaya ng mga soldiers na yan, tayo din, minsan ganon. Yung mga soldiers po na yan, they are also set for victory, like David. Kung tutusin nga po, kung tignan natin yung kwento, mas prepared, mas equipped pa ang mga soldiers to win than David. Tama po ba? Kasi itong mga soldiers na to, sila ay malamang, sila ay nag-train. Hindi lang sila trained, sila ay may equip, meron silang sandata. Hindi lang sila naturuan kung paano gamitin yung sandata. May sandata sila, may armor sila. But then, because of fear, at kinain sila ng sitwasyon nila, mga kapatid, instead of them, sila mismo sana ang makapag-receive, makapag-experience ng victory, si David ang nag-arise to take on the victory. Mga kapatid, kagaya ng sinabi ni Pastor Ferds, wala po sa atin dito ang nakadestined para matalo. Ulitin ko, wala sa atin dito ang destined para matalo. All of us are destined to be victorious. Amen. To be conquerors. Romans chapter 8 tells us that through all this, we are more than conquerors. Hallelujah. Kaya nga po yung ways, totoo mga kapatid, we have the ways. Let us not be like these soldiers na hindi nila tinake on yung ways nila to be victorious. It's time. Hindi ko po alam ang sitwasyon nyo. Kung gaano man kahirap yan o ano yung mga pinagdadaanan nyo ngayon. Sino ba dito ang walang sitwasyon? Sino ang walang problema? Sino ang walang iniisip? Lahat tayo meron. Pero lahat po tayo may kakayanan manalo. Bakit? Meron tayong Panginoon na kasama natin. Amen?
Meron po tayong Panginoon. Gaano man po kahirap, lahat ng pinagdadaanan natin, let's be stable. Bakit? Because our God is the best foundation, mga kapatid. Amen? And let's continue to hindi lang maging stable, pero patuloy natin asahan yung character ni Lord. Mabuti ang Diyos. Sabi nyo nga po, lahat na naniniwala, mabuti ang Diyos. Sabi nyo nga, mabuti ang Diyos. Lahat na naniniwala na magaling ang Diyos, sabi nyo, magaling ang Diyos. Lahat na naniniwala na kaya kayong iligtas ng Panginoon, sabihin nyo, kaya akong iniligtas ni Lord. Kaya akong iligtas ni Lord. Mga kapatid, kung yan ang pinaniniwalaan natin, tayuan natin. Madami pa rin sa atin, sa totoo lang, na pag kinain na tayo ng sitwasyon, nalulupay-pay na tayo. May mga kilala po ako, hindi ko na sasabihin kung sino, mga malalapit na dahil sa madami lang maniningil at hindi na alam kung paano babayaran, hindi na pumapasok sa trabaho. Paano pa lalo magbabayad ng trabaho? Pero mga kapatid, let's just take on and believe sa mga kakayanan ni Lord. We can defeat. Defeat. Amen. Because we can win, because we have God. Pwede po tayo tumayo. Tayo ay manalangin. Hingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ni Lord ng kalakasan. Mahirap pinagdadaanan, we need courage. Hingin natin kay Lord na, Lord, hayaan mo, Panginoon, na makita ko, Panginoon, yung kakayanan mo sa sitwasyon. Huwag natin tignan yung mga sitwasyon na yan na kalungkutan. Lahat ng sitwasyon na yan may dalang kabutihan sa atin. Matututo tayo, makikita natin ang kilos ng Panginoon sa buhay natin. At yung mga sitwasyon na yan magpapalakas sa atin, mga kapatid. Let's come to the Lord in prayer. Aming Panginoong Jesus, aming dinadakila ang iyong banal na pangalan at itinataas. Sa umagang ito, napakaganda ng iyong salita sa amin, O Lord. Salita, Panginoon, na nagpapakitang hindi kami nakaset para maging talunan. But we are set and called to be victorious, O Lord. You said in your words that we are more than conquerors in your name, O God. And Lord, help us be reminded that whatever that is, anuman ang sitwasyon namin sa buhay ngayon, hindi mo kami dinala sa sitwasyon na to para maging talunan, para malugmok dito at hindi makamtan ang katagumpayan, Panginoon. But instead, we are undergoing these situations because there are learnings. Because with these situations, there are opportunities of growth. Dahil sa sitwasyon namin ngayon, may oportunidad para makita namin ang kakayanan mong kumilos sa buhay namin. Dahil sa sitwasyon na meron kami, ito ay opportunity para lalo ka naming mapagkatiwalaan. Kaya God, tulungan mo po ang bawat isa. Tulungan mo po kaming lahat. Hindi ko man alam ang levels ng pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Pero ang panalangin ko, hindi sana mga tugang tuhod namin gagaya ng mga sundalo. Kundi i-take namin, Panginoon, ang paniniwalang namin na kasama ka namin. Na nandiyan ka, ginagabayan kami. At nandiyan ka na magpapanalo sa amin. Give us courage to face these trials, O Lord. Strengthen us, O God. And allow us to continually trust your heart. Trust and believe in your promises. To be faithful in you even how hard these problems would be for us. Ay maging tapat pa rin kami sa iyong naniniwala, nagtitiwala, at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat. Salamat. Panginoon, today, at this morning, we declare by faith that with whatever situation we are in, we will be defeating defeat, and we will come out victoriously, triumphantly, in the mighty name of Jesus, who is victorious in our lives. Salamat po, Panginoon. Ito po ang panalangin namin
na may punong-punong pasasalamat sa iyong banal na pangalang Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Makakaupo po muna tayo. Sa pagkakataon pong ito, papatuloy po nating angkinin ang katagumpayan at pasasalamat natin sa Panginoon. Hindi lang po sa ating oras, hindi lang po sa ating mga talento at kakayanan, even po sa ating mga kayang ibigay sa Lord, ipakita natin that we are victorious. Amen. Pero bago tayo magbigay, ngiti naman muna kayo. Wala pong nananalo na nakasibangot. Sabi mo sa katabi mo, walang nananalo na malungkot. Amen. Smile tayo, ipakita natin sa kaaway. Amen. Na kahit hindi pa natin na-experience, wala pa man tayo doon sa dulo ng mga sitwasyon natin, ngayon pa lang, positive at hopeful tayo, naniniwala tayo na mapagtatagumpayan natin yan. Amen! Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at magbigay ng ating mga kaloob sa ating Panginoon. Ay kagalakan sa ating mga puso. Hallelujah! We worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. Sige po. Tayong lahat ay tumayo. Bago po tayo mag-declare, isigaw nga po natin dalawang bagay ng 3 beses. Sigaw natin yung word na Hosanna. Alam niyo po, pag sinasigaw natin yung Hosanna, it means na we are clinging on the Lord to save us. Okay po ba yon? Hosanna, tapos sigaw natin, the Lord is great. Uli, 3 beses po natin gagawin. Hosanna, the Lord is great. Hosanna, the Lord is great. Hosanna, the Lord is great. Amen po. Amen. Let's declare this over our lives. Let's say, Hosanna, the Lord is great. Hosanna, the Lord is great. Hosanna, the Lord is great. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sige po, mag-declare tayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sabay-sabay po natin. Lakasan po natin. In 3, 2, 1. Abba, Father, we are grateful that when we cry out, you hear and deliver us out of our troubles. Thank you for giving me your peace and joy. Thank you for providing a life of hope, abundance, and destiny. Today, I declare, I will trust in your word and believe that it is operative in my heart and soul whenever I feel defeated, weary, or sad. Though I may be surrounded by troubles, I will always be stable, certain that God will preserve me and save me with His great power. I declare that when pressing comes, I will not be crushed or broken. I may feel perplexed, but I will not give up and quit. I may be pursued, but I will not be abandoned. I may be knocked down, but I will get up again and keep going. I declare that with God by my side, I will come out victorious. This is my declaration in the most powerful and mighty name of Jesus Christ, my Lord. Everybody shout, Amen. Let's give Him praise. Is seated on the throne. All praise we give for you alone. Behold our King. Behold, our King is seated on the throne. All Praise we give to you, Lord. we give for you are Lord of all.
presence of God continually be with you forever and always in Jesus' name. Amen. God bless you, church. Thank you for joining our second service. We love you with the love of the Lord. Magpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa inyo.